Weekends na naman at syempre gagala tayo. Nagkayayaan pala kami ngayon sa Manila Ocean Park at syempre maglilibot-libot tayo. Taon na rin pala nung huli akong nakapunta dito at nakita ko pala tong liquid bar na sarado na. Dati may mga drinks dyan, tsaka performances, parang ganito. Moving on, bumili na tayo ng ticket. Naka-promo nga pala sila ngayon kaya ang daming tao. 3,300 pala ang normal price nito. 750 lang pala sila ngayon dahil sa promo. At pwede mo na ring mapuntahan ang lahat ng attractions. Unahin na natin ang Oceanarium. Meron daw silang 277 na species na nakatira dito. Lahat sila ay dito lamang matatagpuan sa Pilipinas at sa Southeast Asia. Tara, silipin natin sila. May mga dambuhalang aquariums din pala sila dito. At ang main attraction nila dito ay itong 220 degrees na walkway tunnel. Para ka talagang nasa ilalim ng dagat. Sa dulo pala ng tunnel may kita natin tong malaking aquarium na puno ng pating. Next destination na tayo. Kailangan lang natin umakyat para sa next attraction. Medyo na iba na nga pala dito. Dati pala may fish pa dito. Ilulublob mo lang yung mga paa mo at bahala na yung mga isda. May isa pang attraction dito dati, yung aquanaut. Yung parang astronaut pero nasa ilalim ka ng tubig. Parang ganito. Balik tayo sa susunod na attraction. Napakaraming tao. Ano kayang makikita natin dito? Yung mga penguin pala, nasa malamig na klima lang natin nakikita. Pwede mo pala silang pakainin pero mahaba din kasi yung pila. Magto 12:13 na pala. Kailangan na nating magmadali para sa next attraction. Daanan lang natin tong mini Christmas village at yung souvenir shops. At nasa labas pala yung show. Nakaabot naman kami sa oras pero punuan na. Medyo mainit din pala kaya maghanda kayo ng pantakip sa ulo. Tara, panoorin natin sila. 45 minutes pala yung buong show. May mga tricks at stunts na nakakaaliw. Nagtatawag din para sila ng audience para makipag-participate. Pagkatapos pala ng performance, pwede din pala kayong magpa-solo picture kasama yung mga ibon at yung mga sea lions. May isa pa palang attraction dito, yung fountain show. Gabi lang siya ginaganap, kailangan mo pa nga magsuot ng kapote para hindi ka mabasa. Halos mag-aalauna na pala at kailangan na namin kumain. Dito na namin napiling pumesto dahil sa magandang view ng Manila Bay. Yun na nga, medyo nabutol kami dun sa nagtitinda ng bibe kaya napabili na rin kami. Ito pala yung isa sa mga bago nilang attraction. Pinalitan nito yung Penguin Talk Show. Tara, pumasok na tayo. May mga inaalagaan sila ditong mga agong, gagamba, palaka, butiki, ahas at ipis. Pumila na tayo para sa next attraction. Para siyang Omniverse sa Makati pero mas concentrated lang kay Superman.
Isang attraction na lang ang hindi natin napupuntahan. Yun ang Dancing with the Jellies. Isa pala to sa mga original attraction ng Manila Ocean Park. May mga maliliit na jellyfish, mga murals, at itong mga naglalakihang aquarium na puno lang jellyfish. Ayun, tapos na tayo maglibot dito sa Manila Ocean Park. Hindi natin nakita yung isa pang attraction na malapit sa entrance. Yun yung Birds of Prey. Pwede nyong malapitan yung mga agila, magpa-picture at pakainin. Kung gusto nyo naman ma-maximize ang visit nyo dito sa Manila Ocean Park, ito yung mga tips ko para sa inyo. Pagkadating nyo, mag-secure na kayo ng magandang seat sa Bird and Sea Lion Show kasi sobrang bilis mapuno ng area. Mas kaunti ang tao sa oceanarium after lunch kaya mas may enjoy nyo siya. Since isang beses lang kayo pwedeng pumasok sa mga attractions dito. At lastly, try nyong pumunta ng weekdays. Okay, salamat sa pagsama sa amin dito sa Manila Ocean Park. Saan kaya tayo next weekend? Comment lang below. At kung nagustuhan nyo ang aming video, please like, subscribe, and share. Salamat!